Bali una, naging incompetent yung Aquino administration sa pagresolba ng human rights violations sa bansa, particular itong Maguindanao Massacre, kung saan 58 yung napatay noong 2009. Nagsilbi pa nga itong palamuti noong campaign period noong 2010 presidential elections ni Noynoy. Pero halos lahat ng pinangako ni Noynoy nung siya'y nangangampanya pa lang ay nanatili pa rin pangako hanggang sa ngayon. Sa katunayan, simula noong 1986, maging hindi lang naman si Noynoy yung may ganitong track record. Simula noong 1986 sa 153 cases ng paglabag sa karapatan sa pamamahayag at pagpatay sa mga mamamahayag sa bansa, 10 lang yung naresolba sa mahigit 30 taong paghahari di kuno ng demokrasya sa bansa. So, pinakikita lang nito yung pagiging bulok ng ating justice system dito sa bansa. At yung pagiging bulok mismo, hindi lang ng justice system, kundi ng buong political system na nagbubunsod ng paglabag sa karapatang pantao. So, hindi lang to call para sa sa malayang pamamahayag, call din to para sa pag-resistance ng taong bayan laban dito sa hindi makatwirang sistema na nararanasan natin dito sa Pilipinas. Yun lang. So, justice for the victims of Maguindanao massacres and justice for the victims of human rights violations.